I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong suportang binigay. Kailangang suporta sa lalawigan ng Albay kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon na ibigay na. Tuloy-tuloy na clearing operations sa mga apektadong lugar, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. Report at resolusyong nagtatalaga ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, aprobado na ng House Justice Committee. The committee already acted on it. The committee already asked Senator De La Rosa to comment on the proposal to amend the rules. Senator Ronald Bato de la Rosa hinihingan ng komento kaugnay ng planong pag-amyenda sa pagpapatupad ng no work no pay policy sa mga senador na madalas lumiban sa sesyon. Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So this, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. Pasay City Regional Trial Court humingi ng paumanhin sa broadcaster na si Jason Sa matapos ang pagkakamali sa warrant of arrest. Pinakamataas na parusa dito, dismissal from the service, forfeiture of all benefits, including retirement din naman, po-forfeit yan. Kaya mahirap talaga ang mapatawan ng penalty ng dismissal sapagkat walang makukuha ang ating kapulisan kahit na gaano katagal ang kanyang sentence. Bilang ng mga pulis na nakasuhan ngayong taon, mas tumaas pa. Mga pulis na may ranggong police captain at police staff sergeant. Pinakamarami sa may kaso ayon sa PNP Internal Affairs Service. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon sa mga bayan sa lalawigan ng Albay na lubang naapektuhan ng pagbuga ng makapal na abo ng Bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay sapat ang suporta ng national government sa naturang mga lugar na apektado ng ashfall. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tignan mo, wala pa isang araw, ang tigas na. So kailangan kailangan paspasan natin to kasi habang tumatagal, titigas ng titigas. Personal na ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang clearing operation sa Kamalig-Ginobatan Road sa Maharlika Highway upang matiyak na maayos itong madadaanan ng mga motorista matapos mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Kasunod na rin ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na whole of government response sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Ayon kay Pangulong Marcos, prioridad ng gobyerno sa ngayon ang clearing operation sa Albay at maging sa kalusugan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbuga ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Target ng gobyerno na mabuksan sa mga motorista ngayong araw ang lahat ng pangunahing kalsada na naapektuhan ng ashfall. Dagdag pa nito, prioridad pa rin anya ang kalusugan ng mga residente sa Albay.
And now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas. And I think we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Yes. Wag lang magbuga ulit. The first concern, of course, was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. Sa ngayon, ayon sa Pangulo, sapat ang tulong ng national government sa probinsya ng Albay. I spoke also to the governor, and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong suportang binigay. Ito ang iniulat ng Pangulo sa gitna ng kanyang pag-iinspeksyon sa pagbubukas ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX Subsection 3, kung saan pinalawig ang Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite. Dahil dito mas bibilis ng 26 na minuto ang biyahe sa pagitan ng Binyan, Laguna at General Trias, Cavite mula sa halos 1 oras. Sa pagbubukas ng bagong bahagi ng CALAX, libre muna ang singil sa toll sa loob ng 1 buwan. I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight, and for 1 month, walang muna toll. Pagkatapos ng kanyang inspeksyon, pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng tulong sa General Trias, Cavite. 2,000 residente ang nakatanggap ng tagsa 10 kilong bigas at 33 barangays ang binigyan ng tag 200,000 pesos cash aid. Mula sa pondong ito, 100,000 pesos ay ilalaan sa Presidential Scholars. Nangako si PBBM na isusulong na maitaas pa ang pondo para sa mga programang ito ng pamahalaan. Kung mapaganda natin ng mabuti ito at makita natin na magandang takbo, na fine-tune na natin at maayos ng pag-deliver ng serbisyo ng mga tulong sa ating mga kababayan, ay pipilitin natin na sa susunod na taon lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumutulong na ang Philippine National Police sa clearing operation sa lalawigan ng Albay sa Bicol, kasunod ng pagputok ng Bulkang Mayon. Ito'y upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng mga sasakyang pang-emergency at mga convoy ng relief goods. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga lugar na pinagtutuunan nila ng pansin ay ang mga bayan ng Ginubatan, Ligao at Kamalig sa Albay. Working on it, no? In order to secure, assist our kababayan who are affected in this ASPOL. Actually, it's not only about the ASPOL, but months before this ASPOL, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance na ginagawa ng PNP, patuloy po yan. Samantala, nakapagpaabot na rin ang PNP ng 5,000 food packs para sa mga residente ng Ginubatan sa Albay. Batay sa pinakahuling tala, nasa 100 barangay na ang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon na nagsimula noong Sabado. Aabot na rin sa mahigit 200,000 individual ang apektado ng ashfall. Itinanggi ng pambansang pulisya na magulo ang mga kalsada sa bansa. Kasunod ito ng insidente sa Las Piñas noong Sabado kung saan kinuyog ng mga batang hamog ang isang pampasaherong jeep. Gayunman, upang mailayo sa krimen ng mga kabataan, paigtingin pa ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. May mga pasahero pa, kawawa na may mga pasahero. Nagdulot ng takot sa mga pasahero ng kuyugin ng grupo ng mga kabataang ito. Ang isang jeep sa kahabaan ng Alabang Zapote Road, Barangay Almanza 1, Las Piñas City noong Sabado, Mayo 2. Bigla na lang silang sumakay, sumabit at nanggulo. Ang isa sa mga kabataan may hawak na PVC pipe habang bote naman ang bitbit ng isa pa. May nakunan rin na tila may dalang ice pick.
Gusto mo yan? Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., nag-ugat ito ng hindi pasakayin ng jeepney driver ang naturang mga kabataan, dahilan para habulin nila ang jeep. Ang insidente, ikinabahal at ikinatakot ng ilang mga motorista. Mabilis naman itong pinawi ng PNP. It is not a case of robbery. It is not a case of kung anong kaso. It is a case of refusal of the driver to accommodate yung mga kabataan who is apparently unruly. Ayon kay Chief PNP, wala namang nasaktan sa insidente. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan. Pinag-aaralan na ng PNP ang mga hakbang na makatutulong para mailayo ang mga minor de edad sa kriminalidad. The PNP responded to that. And ayaw rin natin magturo because it should be what? It should be the handiwork of our social workers, whether LGU or national. But then nandyan ang police kasi a-actionan natin yan. Inatasan na rin ni General Nartates ang mga hepe ng pulisya na magsagawa ng dialogo kasama ang mga LGU at DSWD upang matugunan ang mga kahalintulad na issue na kinasasangkutan ng mga minor de edad kasama na ang mga magulang nito. Dagdag ni General Nartates, epektibo din ang ginagawa nilang implementasyon ng Safer Cities Initiatives dahil sa pagbaba ng mga krimen. Tiniyak din ni Chief PNP na mas magiging mabilis pa ang gagawing pagresponde ng mga pulis sa anumang uri ng insidente o kaguluhan. Now, the response time is pegged at about 4 minutes, 3 minutes 30 seconds to 4 minutes. Yan ang ating average na response time, especially here in Metro Manila. Soon, makakatrabaho tayo ng mabilis, tapat. Why? Because of makapapakita ang accountability. We'll be soon getting our 17,000 units of body-worn camera na pwedeng gawin na natatawagan din at the same time AI ready. Sa huli, bagamat mayroong bumabati ko sa Safer Cities Initiatives, sinabi ni General Nartates na magtutuloy-tuloy ang implementasyon nito na may layong gawing ligtas ang komunidad. We are implementing safer cities because we start from prevention of crime. That's the purpose of police patrolling, di ba? Visibility and then that is the prevention of the occurrence of crime. And it is it's effective. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, naglabas na ng bagong detalye si Senator J.B. Ejercito kaugnay ng mga nakabimbing reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Ayon kay Senator Ejercito, natalakay na nila ang lahat ng reklamong naihain sa komite. Ito ang balita ni Jed Neresina. The committee already acted on it. The committee already asked Senator De La Rosa to comment on the proposal to amend the rules. Nais malaman ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang pananaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa planong amyendahan ang no work no pay policy ng Senado. Si Senator Bato ay maglilimang buwan ng absent sa mga hearing at sesyon ng Senado. Ayon sa chairperson ng komite na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, nais nilang malaman ang komentaryo ng senador sa usapin lalo na't nahaharap ito sa reklamo dahil sa absenteeism o patuloy na pagliban. So, inaantay lang ng committee yung response from Senator De La Rosa because there's a from the public because of the issues, there is a proposal to amend the rules of the Senate already on absenteeism.
Nauna nang nabanggit ni Senator Ejercito noon na posibleng madismiss lang ang reklamong isinampa laban sa kapwa niya senador dahil walang umiiral na probisyon o alituntunin ang Senado sa ngayon kaugnay ng no work, no pay. Dagdag ng senador, ang naturang patakaran ay kailangan pang dumaan sa botohan ng plenaryo ng Senado bago ito maamyendahan. As I mentioned before, yun yung dilemma ko noon na hindi ako, we cannot act on it because we have to have the plenary, the plenary have to be on session. The Senate, as a body, has to amend the rules. Bukod sa reklamo laban kay Senator De La Rosa, inihayag ng chairman ng komite na natalakay na nila ang 9 na reklamong nakabinbin sa kanila. 4 na reklamo ayon kay Senator Ejercito ang nadismiss na matapos ang ilang linggong pag-aaral dahil itinuring itong frivolous o walang sapat na basihan. Bukod dito, mayroong 3 reklamo ang ipinagpaliban dahil kinakailangan pa nitong dumaan sa karagdagang pag-aaral, habang ang 2 reklamo ay nangangailangan pa ng tugon sa mga ahensya ng gobyerno na tutulong sa kanila na maresolba ang mga natitirang reklamo. At least gumagalaw na po. No? 4 complaints dismissed, 3 deferred, and 2 are responding from government agencies. Yung mga resolution na to assist the committee in disposing of the complaints. As I mentioned earlier before, most are not compliant with form and substance. So, the complainants have the option to refile, this time according to form and substance. Hanggang kanina nang matapos ang closed-door hearing ng Ethics Committee, tumanggi pa ring edetalye o pangalanan ni Senator Ejercito kung sino o kaninong mga reklamo ang na-dismiss, na-defer o nag-aantay pa ng tugon mula sa ibang government agencies. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nauwi sa isang aksidente ang isang masayang paglalaro ng 4 na taong gulang na batang babae sa Cavite. Agad namang tumugon ng UNTV News and Rescue upang malapatan ng pangunang lunas ang bata. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Humingi ng pamanhin ang Pasay City Regional Trial Court Branch 118 sa mamamahayag na si Jay Sonsa. Ito'y matapos ang mga naging pagkakamali sa nakasaad sa warrant of arrest ng korte na isinilbi sa broadcaster. Ito ang balita ni Benedict Samson. Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, this, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Nagsorry umano ang presiding judge ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118 sa broadcaster na si Jose J. Sonsa. Kaugnay ito sa naging pagkakamali ng korte sa mga nakasaad sa arrest warrant laban sa mamamahayag. Sa unang warrant of arrest ng korte, nakasaad na not bailable ang mga kasong unlawful use of means sa publication at unlawful utterances na isinampa laban sa kanya. Mayroon ding pagkakamali sa kaso dahil sa halip na Republic Act 10951 ay naging Republic Act 10591 o paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations SACA na isulat ng korte rito. Isa pa sa iginigiit ng kampo ni Sonsa, walang jurisdiksyon ng Pasay RTC sa naturang kaso. Dahil sa naturang pagkakamali, sinabi ng legal counsel ni Jay Sonsa na hindi natuloy ang dapat sanay arraignment sa kaso kaninang umaga. Sabi ko kanina, hindi talaga matuloy ang arraignment kasi we question the jurisdiction of this court. So, ang ginawa naman ng RTC, ni-require nila ang DOJ mag-comment within 10 days. Walang comment yun, submitted for resolution na yan. Samantala, ayon naman sa National Bureau of Investigation o NBI, dahil sa argumento ng kampo ni Sonsa ay minadali nilang ibalik sa korte ang warrant of arrest upang maitama ang mga naging pagkakamali rito. Para yung court can clarify kung ano talaga yung nature ng warrant of arrest, and ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that they rectified that there should be a bail recommended which is 10,000 pesos and scheduled already the arraignment for today.
Isa pa sa pinabulaanan ng NBI ay ang sinasabi ni Atty. Tolentino na nakasaad sa batas na bawal hulihin ang isang bailable na kaso kung matatapat ang petsa na holiday kinabukasan dahil mawawalan ng panahon ng isang hinuli para makapagpiyansa. May order ang DOJ na bawal manghuli sa mga appealable offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. Ang mandato po, pag inilabas ang mandato de arresto, ang warrant of arrest, it is the obligation of every law enforcement officer or agency to do it. Nagkataon po, ang NBI ang nag-case build up, ang NBI ang nag-file sa DOJ, pinail na DOJ. Nung lumabas yung warrant, nakatanggap ang NBI, we have to enforce it immediately. Bago magtanghali kanina ay naglabas na ng release order ang korte para kay Sonsa matapos itong makapagpiyansa ng halagang 10,000 piso. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas tumaas ang bilang ng mga pulis na nakasuhan ngayong first quarter ng 2026 kumpara noong nakaraang taon. Sa mga nakasuhan, pinakamarami ang mga may ranggong police non-commissioned officer habang homicide naman ang nanguna sa listahan ng mga kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan, exclusive. Alam mo ngayon, ito ay na-attribute ko to sapagkat mas madali ngayon eh. Mas madali na lumapit, mas madali ang magsampa ng kaso, pinadali natin ang proseso. At marami ng mga access, maraming paraan upang sila ay magreklamo. Umakyat na sa 1,048 ang mga pulis na nasampahan ng kasong administratibo sa unang 3 buwan ng taong 2026. Mas mataas ang bilang na ito kumpara sa kaparehong mga buwan noong 2025 na nasa 770 lamang. Ayon sa Philippine National Police Internal Affairs Service, resulta umano ito sa mas pinag-ikting nilang monitoring at pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis na abusado. Ito ngayon, lahat ng mga kaso, social media man yan o formal na sakdal o complaint sa amin, ay amin tinututukan yan. At yan ay pinag-iimbestigahan at kung kailangan kinakasuhan. Sa mga nakasuhan, mahigit 800 ang Police Non-Commissioned Officer o PNCO, habang mahigit sa 200 ang Police Commissioned Officer o PCO. Pinakamarami sa mga non-commissioned officer ay may ranggong Police Staff Sergeant na sinundan ng Police Corporal at Patrolman, habang Police Captain naman ang mas maraming nakasuhan sa Police Commissioned Officer. Sinundan ng Police Major at Police Lieutenant Colonel. Sa mga naisampang kaso, 323 ang nadesisyonan na ng IAS. 41 ang inalis sa serbisyo o pinatawan ng dismissal from the service. 64 naman ang pinatawan ng suspension, habang 20 ang na-demote at 11 ang na-reprimand o napagsabihan lamang. Mayroon din namang 187 na absuelto o napawalang sala. Ang mataas na parusa dito, dismissal from the service, forfeiture of all benefits, including retirement din naman, forfeit yan. Kaya mahirap talaga ang mapatawan ng penalty na dismissal sapagkat walang makukuha ang ating kapulisan kahit na gaano katagal ang kanyang servisyo. 5 sa mga paunahing kasong kinakaharap ng mga pulis ay ang homicide, robbery, unlawful arrest, command responsibility, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employee. May paalala naman ang iya sa mga pulis. Isa lang naman masasabi ko, huwag niyong sayangin, huwag niyong itaya ang inyong pangalan, ang inyong reputasyon, ang inyong tagal sa serbisyo at inyong benepisyo sa mga klase ng mga violation ng isang pulis. Laging kayong tumubad sa inyong tungkulin at laging sumunod sa mga patakaran ng PNP. Ang Internal Affairs Service ay sangay ng PNP na may mandato sa investigasyon at disiplina upang tiyakin ang integridad, pananagutan at profesionalismo ng tauhan nito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Humaharap ngayong araw sa panibagong reklamo sa Office of the Ombudsman ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Department of Transportation at Land Transportation Office. Ayon sa mga complainant, ang reklamo ay kaugnay ng maanumalyang kontrata ng LTO sa isang information technology company na nagresulta ng paniningil sa milyong-milyong motorista. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Sa pagsampa ng panibagong pang-ilan na po yan no? But the truth of the matter is, as early as December 2023, nahain na po yan sa Ombudsman in order for the Ombudsman to investigate the voidness of the contract. Hindi na bago para kay dating Land Transportation Office Chief at ngayon Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ang panibagong reklamong kinahaharap nito sa Ombudsman. Kaugnay ito ng umanay questionabling ugnayan ng LTO sa Stratcom Corporation, isang information technology service provider na hanggang 2023 ay naningil ng 169 pesos na computer fee sa mga motoristang nagpaparehistro kahit expired na ang kontrata noon pang February 2013. Ayon kay Mendoza, matagal nang nakabinbin ang mga kaparehong reklamo at hinihintay na lamang na madesisyonan ng Korte Suprema. This is now pending before the Supreme Court. Tagal na po dyan. Tagal na po yan. I think it's high time sana mag-desisyon na ng Korte Suprema. So we're guided properly. Sa graft complaint na inihain ng Coalition 169 kaninang umaga, isinama bilang respondent ang tatlong magkakasunod na kalihim ng Department of Transportation na sina Jaime Bautista, Vince Dizon at Giovanni Lopez. Kasama na rin ang tatlong naging undersecretary ng DOTR at tatlong naging hepe ng LTO. Hinihiling rin nila na patawan ang mga respondent ng 60-day preventive suspension at maibalik ang nakuhang annual collection na 2 billion hanggang 3 billion pesos na computer fees sa nakalipas na 10 taon. 10 years na palang walang approval itong current contract ni Stratcom. That is amazing. How 3 department secretaries, 3 LTO chiefs miss checking if the current Stratcom contract is still valid. Tiniyak naman ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na bagamat hindi pa nila natatanggap ang opisyal na kopya ng complaint, handa nila itong sagutin sa tamang forum. Iginiit ni Lopez na walang puwang sa kanilang kagawaran ang anumang uri ng katiwalian at irregularidad. Tiniyak din ito na patuloy na inaayos ng DOTR at LTO ang kanilang mga sistema para makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa publiko at makapagsulong ng transparency at accountability sa lahat ng programa at proyekto. Hinihintay pa ng UNTV ang reaksyon o komentaryo ng iba pang respondents. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga ride-hailing company na sangkot sa umano'y illegal na onboarding scheme. Partikular ito sa operasyon ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. So today we are issuing, and we have already sent this personally to the respective transport network companies, mga 21 po, lahat-lahat to, no? A show cause order. Binibigyan lang ng 5 araw ang mga kaukulang Transport Network Company o TNC para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o ipawalang bisa ang kanilang prangkisa o accreditation. Alinsunod dito sa show cause order na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng issue ng illegal na onboarding. Partikular na sa usapin ng pagdaragdag ng mga sasakyan na nagsisilbing Transport Network Vehicle Service o TNVS sa online application ng mga TNC kahit hindi otorisado ng ahensya. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, hanggang 54,000 lang dapat ang bilang ng mga TNVS sa buong bansa. Ngunit kamakailan, humingian niya ulit ng updated na listahan ng mga TNVS driver ang LTFRB sa mga TNC para sa kamakailang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Lumabas sa datos mula sa mga TNC na umaabot na ng 197,000 ang kabuang bilang ng kanilang mga tsuper. Precisely for onboarding vehicles in their application,
beyond what is onboarding vehicles na walang authority na galing sa LTFRB. Paliwanag pa ng LTFRB chief, ang pagtaas sa bilang ng mga TNVS driver ay posibleng dahil 2 o 3 o higit pa ang mga tsuper na gumagamit sa isang unit na nakarehistro sa ahensya. Sa TNC kasi, sa TNVS, iba yung meron siyang tinatawag na multi-hobing. Meaning to say, pwede siyang sumali sa maraming TNC. Kaya nagkakaroon ng duplication on the part of DSWD. Kasi yung pangalan ng isang driver lumilitaw sa maraming TNC because of the multi-hobing aspect of the program at its onset. Isa yan sa pag-aaralan rin ng ating ahensya if multi-homing is still a viable option for us. Sa May 14, nakatakda ang pagdinig ng LTFRB sa mga TNC kaugnay ng umano'y illegal na onboarding scheme sa mga TNVS. Kung mapatutunayang may paglabag nga ang mga TNC, ay maaaring patawan ng mga ito ng parusa. Kung papatunayan na talagang inabuso niya. No? Now, ang pinakabago, kasi in the Uber case, ang ginawa suspension. Yung suspension, ginawang fine. Kaya umabot ng 190 million. But the new concept here now is not just the administrative sanction. Diba? We're also looking at criminal sanction. Kahalintulad ng mga TNVS, sobra-sobra rin ang bilang ng mga motorcycle taxis kumpara sa itinakda lang ng LTFRB. Mula sa nasa 78,000 na MC taxi na pinayagan ng ahensya, 241,000 na ang nasa listahan ng mga motorcycle taxi platform provider. Sa motorcycle taxi naman, ang platform, 7 platform operators naman yon, ang bibigyan natin ng show cause order. Precisely to explain also bakit nag-balloon yung kanilang mga number of units and drivers when in fact meron silang sarili-sariling cap na binigay ng board ng LTFRB. Nakatakdang sumailalim sa pagdinig ng LTFRB ang 7 MC taxi platform operators sa May 15. Wala pang pahayag ang mga TNC at MC taxi operators sa usaping ito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marby Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Kasunod ng pakiusap ng maraming bansa, sinabi ni US President Donald Trump na tutulungan nilang makadaan ang mga neutral vessels sa Strait of Hormuz. Ito aniya ay isang humanitarian mission, ngunit hindi dapat pakialaman ng Iran. Hindi naman tinatanggap ng Iran ang nasabing hakbang ng US at nagbabala ito ng aksyong militar. Ito ang balita ni Noel Polyarco. Sisimulan na ng United States ang pag-escort sa mga barko sa pagdaan sa Strait of Hormuz base sa pahayag ni US President Donald Trump. Ang tinaguriang Project Freedom ay gagawin na ngayong Lunes, May 4, oras sa Amerika. Ang naval escort mission na ito ayon kay Trump ay isang humanitarian effort ng US upang tulungang makausad ang mga neutral vessels na nabinbin sa Strait of Hormuz dahil sa kanilang hidwaan ng Iran. Gayunman, nagbabala si Trump sa anumang pangahadlang sa gagawing pag-asiste nila sa mga barko at tiyak na haharapin ng kanilang militar. Ang hakbang na ito ayon kay Trump ay base sa kahilingan ng mga bansa na ang mga barkong pangkalakal ay stranded ngayon sa Strait of Hormuz dahil sa nangyayaring tensyon doon. Ayon sa US Central Command, bukod sa guide missile destroyers, magpapadala ang US ng 100 eroplano at nasa 15,000 sundalo para sa escorting mission. Subalit matapos ang anunsyo ni Trump, naglabas ng pahayag ang ilang opisyal ng Iran na tumututol at nagbabala sa gagawing pakikialam ng US sa Strait of Hormuz. Ayon kay Ebrahim Azizi ng Iran National Security Committee, ang gagawing ito ng Amerika ay paglabag sa ceasefire. Tugon naman ng Iranian analyst na si Sayed Mohammad Marandi, walang barko ang papayagan ng Iran na makadaan ng walang pahintulot.
Habang ang Iran Revolutionary Guard naman, sinabing gagawin nilang crematorium ng US forces ang Strait of Hormuz. Kaugnay naman ng kasunduang pangkapayapaan ng dalawang bansa, sinabi ng Iran na may tugon na si United States President Donald Trump sa ipinadalang 14-point plan nila para tapusin ang gyera sa gitnang silangan. No, I haven't. I'm looking at it up here. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording, yeah. Samantala, natanggap na anya ni Trump ang proposal at pag-aaralan pa niya anya ito. Positibo naman anya ang takbo ng pag-uusap ng mga kinatawan ng US at ng mediator na Pakistan sa pakikipag-ugnayan sa Iran. Kinumpirma naman ng Iran ang sagot ni Trump at may nais lamang itong baguhin. Anila, pag-aaralan nila kung katanggap-tanggap ba ang iminumungkahing pagbabago o hindi. Base sa ulat, payag ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz kasabay ng pagtatapos ng US blockade. Magpapatupad ng pangkalahatang ceasefire sa buong Gulf region, kabilang ang Lebanon, Israel at Hezbollah. Pagbawi sa lahat ng sanctions at freezed assets ng Iran at payagan itong malayang makipagkalakalan sa ibang Arab countries. Hindi naman tiyak kung totoong pumayag ang Iran na pansamantalang suspindihin ang uranium enrichment nito sa loob ng 15 taon. Matapos ang 15 taon ay saka lang nito gagawin ang uranium development, ngunit para sa civilian purposes lamang. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Saudi government matapos mahuli ang 5 individual dahil sa paglabag sa Hajj. Ang mga naarestong 3 Yemeni residents, isang Egyptian expatriate at isang Saudi national ay hinabol ng mga otoridad nang magtangkang pumasok sa Mecca sa pamamagitan ng pagdaan sa disyerto. Ang Hajj ay taunang pilgrimage ng mga Muslim sa Mecca na karaniwang ginagawa sa buwan ng Mayo. Sa panahon ng paghahanda, mahigpit ang mga pulisiyang ipinatutupad ng Saudi government at may kaakibat na mabigat na parusa sa lalabag. 20,000 Saudi Riyals o 326,000 pesos ang penalty sa individual na walang Hajj permit. Habang 100,000 naman sa sinumang tutulong sa transportasyon o sa pagpupukop sa isang Hajj pilgrim na walang permit at maharap rin sa pagkakakulong ng hanggang 10 taon. A fine up to 100,000 riyals will be imposed on anyone transporting holders of any type of visit visa to Mecca and the holy sites. The vehicle used for this purpose will also be confiscated. Nagsasagawa na ng masusing koordinasyon ang World Health Organization o WHO sa may-ari ng cruise ship sa Atlantic Ocean kung saan may outbreak ng sakit na hantavirus. Kasunod ito ng pagkasawi ng 3 pasahero at kritikal na kondisyon ng iba pa bunsod ng virus. Ito ang balita ni Jovic Burmas. 3 individual na ang nasawi dahil sa hinihinalang outbreak ng hantavirus sa MV Hondius cruise ship na naglalayag ngayon sa Atlantic Ocean. Isa sa mga nasawi ay kumpirmadong dahil sa nasabing virus. Ayon sa mga otoridad, isang 70-year-old na pasahero na nasawi sa barko ang naihatid na sa St. Helena, isang British Island territory. Ang kanyang asawa naman na nahawa rin ay nasawi habang isinasagawa ang medical evacuation patungong South Africa. Isang British national naman ang nananatili ngayon sa intensive care unit ng Johannesburg habang 5 pang individual ang patuloy na sinusuri ang kondisyon. Ang nasabing barko ay naglayag mula sa bansang Argentina noong March 20 at nakatakda sanang dumaong sa Cape Verde ngayong May 4. Nagsasagawa na ng masusing koordinasyon ng World Health Organization o WHO at nagtakda na rin ito ng serye ng medical evacuations mula sa barko kasunod ang pagsasagawa ng Public Health Risk Assessment sa mga individual na nananatili sa barko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom, nakikipag-ugnayan na sila sa mga member states at sa mismong may-ari ng barko para sa isasagawang medical evacuation sa 2 pasaherong may sintomas. Tuloy-tuloy rin aniya ang medical support sa mga pasahero at crew na nasa barko pa.
Ang hantavirus ay iniuugnay sa mahabang exposure sa dumi ng daga na infected nito, bagaman bihira pa ang naitalang human-to-human transmission. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Dalawang low pressure area o LPA ang minamatyagan ngayon ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Hindi naman nakikita ng ahensya ang isa sa sama ng panahon na magde-develop bilang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Gayunman ang ikalawa ay may potensyal na maging bagyo sa susunod na 2 araw. Namata nitong mahigit 2,000 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao. Kung sakaling pumasok sa bansa, papangalanan itong Kaloy ayon sa pag-asa. Dahil dito, pinapapalalahanan ang lahat na maging mapagmatsyag sa mga update mula sa pag-asa. Makararanas ng mataas na heat index ang ilang lugar sa bansa na aabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius bukas araw ng Martes. Ayon sa pag-asa, ang mga lugar ng Dagupan City sa Pangasinan, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo sa Palawan ay makararanas ng heat index na aabot sa 43 degrees Celsius. Samantala, ang ilang lugar naman na makararanas ng 42 degrees Celsius ay ang Sinait sa Ilocos Sur, Bacnotan sa La Union, Apari at Tuguegarao sa Cagayan, Etchague sa Isabela, Sangli Point sa Cavite, Zamboanga City sa Zamboanga del Sur at Davao City, Davao del Sur. Paalala ng pag-asa na ang ganitong antas ng heat index o temperaturang nararamdaman ng katawan ay may malaking banta sa kalusugan na maaaring mauwi sa heat exhaustion o heat stroke. Payo ng ahensya sa publiko na iwasan ang pagbibilad sa ilalim ng sikat ng araw lalo na sa katanghaliang tapat, uminom ng maraming tubig at magsuot ng komportableng damit. Pinagtibay na ng House Justice Committee ang ulat at resolusyong nagtatalaga ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa chairperson ng House panel na si Batangas 2nd District Representative Jervil Ruistro, kailangang umusad ang proseso ng impeachment para matukoy kung guilty ba o hindi sa impeachment offense o impeachable offense ang pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. Pinagtibay ang House Justice Committee report at resolusyong nagtatalaga ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng unanimous vote ng 55 miyembro ng House panel araw ng Lunes, May 4. Ipadadala ang 3 mahalagang dokumento sa House Committee on Rules para maikalendaryo at maisama sa konsiderasyon ng plenaryo ng Kamara o lahat ng miyembro ng House of Representatives. Nakabatay ang mga partikular na articles of impeachment sa maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at matinding pagbabanta ayon kay House Justice Committee member at Mamang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Pinuna naman ni House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Ruistro ang pananatiling kawalang tugon ni VP Duterte sa mga aligasyong ito. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay
na hindi nagbago. Ang upuan, ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Ayon naman kay Representative De Lima, kahit isa lang sa 4 na articles of impeachment ang mapatunayan sa Senate Impeachment Court, sapat para makonvict si VP Sara. Pag makarating na po ito sa Senado, pagkaroon na ng trial at during the judgment ng mga judges of the impeachment court, kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office. Pinabulaanan naman ni House Justice Panel Member at Bicol Cerro Party List Representative Terry Riton ang ulat na nabawasan ng bilang ng mga sumusuporta sa impeachment ni VP Duterte sa Kamara. Kumpiyansa rin itong mai-impeach ng Kamara ang Vice Presidente sa susunod na linggo. You're expecting the Vice President to be impeached this week. So yung 106 is all but certain. Hindi bababa sa 1/3 ng kabuang bilang na 318 House members ang kinakailangang suporta para maiakyat ang articles of impeachment laban kay Vice President Duterte sa Senado para sa isang paglilitis. Si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III kinilala ang hakbang ng House Justice Committee sa isang talumpati sa unang araw ng balik sesyon sa plenaryo ng Kamara. Nananawagan din ito laban sa mga nagpapakalat ng fake news bagaman walang binanggit kung may kinalaman ito sa issue ng impeachment. Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Sa bawat desisyon, isa lang ang aming gabay, ang aming pananagutan sa inyo at sa buong bayan. Sa mga nakalipas na araw, may mga lumutang na ulat na may bahid ng panunuhol at pananakot ang proseso ng impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice hindi makikilahok sa gagawing pagtalakay sa plenaryo ng Kamara ng resolusyong kalakip ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Para sa kongresista, awayan ng political dynasties ang sanhi nito. I prayed for wisdom and my wisdom is not to participate. I will not attend even the plenary session. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas. Sa gitna rin anya ito ng tunggalian sa pagitan ng dalawang political families. Ang kontrobersyal at bagitong kongresistang si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga tutol naman sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Obviously, no to impeachment ako. We have so many other things to focus on din. Dagdag pa ng bagong miyembro ng partidong PDP laban, pag-aaksaya rin umano ng Kaban ng Bayan ang impeachment process. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa na ang Senado na harapin ang posibleng pag-akyat sa kanila ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ang resulta ng pagdinig ngayong araw sa Kamara. Ito ang balita ni Jed de Resina live. Jed, anong update sa paghahanda ng mga senador kaugnay ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Bernard, kanina bago mag-start yung session dito sa Senado ay nagpulong yung ilang mga senador na bahagi ng minorya. Ito ay para sana pag-usapan o pagplanuhan yung kanilang hakbang na gagawin oras na maiakyat o maipadala ng House of Representatives yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa mga senador, hindi natuloy yung nasabing pagpupulong dahil kulang yung mga miyembro na umattend sa meeting kaya magre-reschedule o mag-i-schedule na lang sila ng panibagong araw para rito.
Handang sumunod ang minority bloc sa rules and procedures na nakasaad sa Constitution kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment trial. Ito ang inihayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nang matanong kaugnay ng posibleng pag-akyat sa Senado ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives. We'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. Gayunman, wala pa aniyang pagpupulong o pag-uusap ang minority bloc sa kung ano ang plano nila para sa convening ng Senado bilang isang impeachment court. Ngunit para kay Senator Amy Marcos, hindi na niya ikagugulat ang pag-transmit ng Kamara sa mga reklamo sa Vice-Presidente. Paliwanag ng Senadora, bagay ito na inaabangan na rin nilang mga senador. Ay, wala na akong duda, no? Madali kasi yung 1/3. Parang madali lang yun. Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So ina-expect na namin pinagpaparaguan. Yun na nga ang ini-meeting, kaya lang hindi nakahabol yung iba. Opo. Kung anong strategy, anong gagawin. At yun nga, kailangan makumpleto yung dokumento kasi yung linalabas hindi naman kumpleto. So kung magpo-full-blown trial dito sa Senado, kailangan kaming maganda. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, bagamat handa nilang tanggapin sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte, hindi niya ito personal na nais mangyari dahil sarami aniya ng nangyayari sa bansa sa kasalukuyan. Ako yung na sana magulo na masyado ang bansa natin, masyado tayo maraming problema. Ako sana, kung ako, I have said time and again, ayoko na impeachment. But, since makaakyat siya. Makaakyat siya, wala tayong magawa. Samantala, bagamat wala pang opisyal na pag-uusap ang minority bloc tungkol sa kanilang magiging hakbang, hindi isinasantabi ni Senator Robin Padilla ang posibilidad na magpahayag ng pagtutol ang minorya sa convening ng Senado bilang impeachment court. Paliwanag ni Senator Padilla, bahagi ito ng mandato ng minority sa Senado. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Eh, natural lang yun. Natural na yun. Eh, yun ang parlamentaryong kayo naman, tagal nyo na dito. Basta so, minority yan ang papel. You're just doing your job. You're just doing your job. Kaugnay nito, tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na handa ang Senado sa kahit anong eventualities na maaaring mangyari oras na maipadala na sa kanila ang opisyal na Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Well, not exactly kung ano pa man yung sinasabi ninyo, baka ganito, basta we'll be ready for anything. We will be ready for any eventuality. And I'm speaking for most of the members of the Senate. Eh, sundin natin ang konstitusyon. Ganun kasimple ang usapan. Which is to convene. And conduct. Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job as Senate. Based on the Constitution, automatic yun. Trabaho namin yun. Automatic until reversed, sir. Kahit na anong sabihin ng iba, ang importante ron, ang sinasabi ng Konstitusyon ay kami pag natanggap ang articles of impeachment, we convene into an impeachment court. Ganun ang sinasabi. So whatever thinking others have, we'll just have to wait.
Bernard, kanina muling binigyang diin ni SP Soto na oras na matanggap nila yung articles of impeachment ni Vice President Duterte mula sa House of Representatives ay magko-convene agad sila forthwith, which is yung the next day na ipinapaliwanag niya nitong mga nakaraang araw hanggang kanina, at binigyang linaw niya rin na ayon aniya sa konstitusyon na hindi na kailangan pang dumaan sa botohan o pagbotohan yung pagko-convene ng Senado bilang isang Senate impeachment court. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Bernard. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Senado. Nabaon lang sa sarili niyang kasinungalingan ang nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga. Ito ang pahayag ng abogado ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng isinampang perjury complaint ng pangalawang Pangulo. Samantala, naniniwala naman ang kampo ng asawa ni BP Duterte na matutuloy ang proseso ng kasong isinampa nila kaugnay ng pagsasapubliko sa kanilang bank transactions. Ito ang balita ni Dante Amento. Naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Naghain ng reply affidavit ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Office of the City Prosecutor ng Taguig bilang tugon sa counter affidavit ni Ramil Madriaga noong April 14 kaugnay ng reklamong perjury laban sa nagpakilalang bagman ng pangalawang Pangulo. Ayon sa abogado ng Vice Presidente, bigo umano si Madriaga na sagutin ng maayos ang mga ebidensya laban sa kanya at lalo pa itong nabaon sa sarili niyang mga kasinungalingan. Binigyang diin sa reply affidavit na imposible ang mga aligasyon ni Madriaga na nagtrabaho siya para sa Vice Presidente simula noong 2018 kabilang ang pagbuo umano ng EC Pilipinas at ang paghawak ng mga confidential funds. Sa mahigit 300 pahinang complaint affidavit ni Vice President Sara, mayroong 7 testigo at sapat na mga dokumento na nagpapatunay na hindi kailanman naging empleyado ng gobyerno o ng Office of the Vice President si Madriaga. Inunahan na po natin sila na yung mga virtual meeting na nakita natin sa social media ng EC Pilipinas kasama si Madriaga, kasama si VP Sara, sinabi po natin na hindi po yun maaaring maging batayan na magkakilala si VP Sara at si Madriaga at meron silang close working relationship. Isa sa mga pinabulaanan ng kampo ni VP Sara ay ang ipinagmamalaking ebidensya ni Madriaga na isang larawan mula sa isang virtual meeting kasama ang Vice Presidente at ilang kilalang personalidad. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque. Yun ang sabi niya sa counter affidavit. Paliwanag ni Attorney Panelo, ang naturang Zoom meeting noong January 12, 2022 ay isang malaking pagtitipon ng parallel groups na dinaluhan ng halos 100 individual at hindi ito patunay na may malapit silang ugnayan. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon at ito po yun. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung sama-sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas, kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. Bukod dito, inilanta din ng kampo ng Vice Presidente ang isang text message ni Madriaga kung saan sinabi nitong magsisilbi siyang state witness laban kay VP Sara upang makalabas siya ng kulungan. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa May 18 kung saan bibigyan ng pagkakataon si Madriaga na maghain ng kanyang rejoinder affidavit bago maglabas ng resolusyon ang piskalya. Samantala, kumpiyansa naman ang kampo ng asawa ng Vice Presidente na uusad ang reklamong isinampa ni Attorney Mans Carpio laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Executive Director at 4 na miyembro ng House Committee on Justice na sina Representatives Jerby Luistro, Chel Jokno, Percy Sendanya at Laila de Lima. Kaugnay ito ng umano'y sabuatan sa pagsasapubliko ng bank records ni Attorney Carpio at VP Sara. Paliwanag ng abogado ni Attorney Carpio, bagamat ang Quezon City Prosecutor's Office ay nasa ilalim ng Department of Justice na ang namumuno ay kaalyado ng administrasyon, gagawin ng piskalya ang trabaho nito na pagtataguyod sa batas batay sa merito ng reklamo. Kasi may right to privacy din po ng individuals
Kasi if we follow that logic na right to accountability of public officers is absolute, kahit sino lang pwede nila pasabina, kahit hindi asawa ng VP. Yung pagpalaman po namin, nasa batas naman yan, di ba? So, we do hope, no, of course, that they will see it the way we see it, di ba? Na makita nila na may violation nga nung anti-money laundering law, ang Bank Secrecy Law, tsaka nung Data Privacy Act. Direkta na ring itinanggi ni Attorney Mans Carpio ang aligasyon na mayroon umano silang mahigit 6 na bilyong piso sa bangko. Tinawag din ng kampo ni Carpio na fake o marites ang nasabing issue. Pinating sinasabi na may 6 billion eh. So yun po yung sinasabi niya. Wala siyang 6 billion. Sabi nga niya, it's fake and a lie. Marites nga, sabi nga. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas ayon sa Department of Energy. Samantala, muli namang tiniyak ng DOE na may sapat pang supply ng petrolyo sa bansa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. There hasn't been any significant increase or decrease on the prices of diesel and gasoline. Pagkatapos ng 3 linggong big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, partikular na sa diesel, bahagyang tataas ang halaga ng kada litro ng gasolina at diesel simula bukas May 5. Ayon sa Department of Energy, 2 pesos and 21 centavos ang dagdag singil sa bawat litro ng gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos per liter naman ang itataas sa presyo ng diesel. Magpapatupad naman ang rollback sa kerosene na umaabot sa 3 pesos and 53 centavos. Para naman sa liquefied petroleum gas o LPG, 1 peso and 22 centavos per kilogram ang karagdagang singil. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, walang malaking paggalaw sa presyo ng gasolina at diesel. There has been an adjustment of increase of $8, but there has been a decrease of 7 pesos on the premium dollars, $7. And then freight has increased slightly, insurance slightly also. So that is why the increase has been minimal, let's say, compared to last week. However, the changes in the peso exchange rate has also added to the increase ng price. Sa kabila nito, nananatiling malakas ang kumpiyansa ni Secretary Garin pagdating sa supply ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas. We have 53 days on average to find replenishment for what we consume. So there is enough time for us to procure more when we need more. Kasabay nito, inihayag ni Secretary Sharon Garin na nakapagtala ang DOE ng pagbaba sa konsumo at sa demand ng petrolyo, habang patuloy naman ang pagdating ng iba pang mga supply sa bansa. There is no problem as to the deliveries that our oil companies are getting. So their orders are being honored, their contracts are being honored. So our usual and our new suppliers are responding to the orders of our companies, including that of PNOC. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsanib-pwersa ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa isang high-level military exercise sa Lawag, Ilocos Norte. Tampok sa pagsasanay ang paggamit ng makabagong drone at missile system bilang bahagi ng counter-landing operations laban sa posibleng banta mula sa dagat. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Isang grupo ng dayuhang kalaban ang susubukang dumaong sa baybayin bansa. Ngunit bago pa man ito makalapag, agad na kumilos pinagsamang puwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Nakamanman din sila gamit ang drones na tahimik na nagdag sa himpapawid at dagat
para matukoy ang kalaban. Sabay-sabay na dumepensa ang mga sundalo laban sa mga kalaban. Gamit din sa pagsasanay ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos. This is not just a U.S. Capability. This is a Philippines capability, Japanese capability. All of our like-minded nations are working towards having more capability that we can use unmanned systems to support our defense, our activities, and our training. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na di ito paghahanda para sa digmaan laban sa isang partikular na bansa, kundi isang paraan para masiguro na handa ang Pilipinas sa anumang banta. Yes, sir. We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the shore, but not. And I would like to emphasize that it is not directed towards any particular. Ito rin ang unang pagkakataong mas aktibo ang Japan Ground Self-Defense Force sa mga joint drills. Great experience for us. This is the first time to join this exercise. So again, I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe make our band, shoulder-to-shoulder band strong. We made it. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang depensa ng Pilipinas laban sa anumang banta, katuwang ang mga kaalyadong bansa. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang maayos na koordinasyon sa himpapawid, dagat at lupa gamit ang pinagsamang puwersa at makabagong teknolohiya. Ipinapakita ng balikatan exercise ang mas pinatibay na ugnayan ng Pilipinas at mga kaalyado nito sa harap ng mas komplikadong hamon sa seguridad. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang 800 sundalo mula sa 3 bansa ang lumahok sa pagsasanay. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang kumalat na video sa social media nitong weekend laban sa kanya. Kuhaan niya ang video noong pang taong 2020 kung saan maririnig ang boses ni Attorney Matibag na nakikipagtalo sa isang lalaking nagngangalang Mel Sabio. Ayon kay Direktor Matibag, sinadyang ilabas ang video kasabay ng pagdalo niya bilang resource person sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw niya na away politika ang dahilan ng kanilang pagtatalo, ngunit nagkaayos na anya sila ng kanyang kaibigan. Nakahandang magsampa ng kaso ang dalawa laban sa nagpakalat ng video. Doon ho nag-start yan, kaya ako ho medyo nagulat kasi matagal na ho yan eh. So lumabas ho ngayon, so nagagamit and medyo affected na rin yung aking family kasi syempre lumalabas na yung pati yung pangalan ko ho, yung mga anak ko. So mas minabuti ko hong mag-file na ng kaso. Kung ano yung pinay ni Mel, sususugan ko na imbestigahan Ang tawag dito sa social media yung inappropriate coordinate behavior. Ibig sabihin, pansinin nyo, grupo yan, post sila, sabay-sabay, isa yung kamada nila, tirada nila. These are the things that we should address sa social media. Maaring tumagal pa ng ilang linggo o buwan ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOS. Ayon sa ahensya, ang kasalukuyang effusive eruption ay posibleng tumulad sa 2023 eruption na umabot ng 6 na buwan. Gayunman, sinabi ng ahensya na hindi pa rin ito dahilan para itaas ang alert level ng bulkan. Ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa Albay?
Yes, Bernard, magandang gabi. Sa pag-iikot nga natin dito sa dalawang bayan, partikular dito sa bayan ng Kamalig at Ginubatan dito sa Albay, hindi pa totally na-flashing o naaalis itong mga abo, lalo na dito sa National Highway. Pagdating naman doon sa mga upland barangay na mas malapit sa Bulkang Mayon, doon naman mas grabe itong abo na nakita natin at hindi pa natin alam kung kailan mapupuntahan nitong pinagsamang pwersa ng BFP mula sa iba't ibang mga bayan dito sa Bicol Region. Ang pagtataya ni Mayor Gemma Onghoko, 5 araw pa bago totally na matanggal itong mga abo dito sa kanilang bayan. Ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na posibleng tumagal pa ng ilang linggo o buwan ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito ay kasunod ng mahigit 4 na oras na Pyroclastic Density Current o PDC nitong Sabado na naganap sa dalisdis ng Mayon na agad na sinundan ng makapal na ashfall na bumalot sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Pero paglilinaw ng ahensya, ang pagbagsak ng lava flow ay dahil sa pagiging unstable nito at wala ring kinalaman sa mainit na panahon. Yung nangyari naman po kasi nung Sabado, wala naman po talagang pagputok. Akala nila pumutok pero actually wala namang pagputok na nangyari. Dagdag pa ni Dr. Alanis, bagamat makapal ang ibinugang abo ng bulkan, hindi ito nangangahulugan na dapat itaas na ang alerto ng Mayon. Malinaw umano na ang ipinakita lang ng Mayon ay ang pagiging natural na aktibo nito. Wala naman po kaming nakikitang escalation. Parang wala naman pong pagbabago. So, ganun pa rin po. No, alert level 3 pa rin. Gayunman, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Albay at ng PHIVOLCS ang rekomendasyon na kung sakaling maulit ang ganitong pangyayari, mas palalawakin pa ang sakop ng permanent danger zone sa mga lugar na naapektuhan ng pagbuga ng abo ng Mayon Volcano, bagay na lubhang delikado sa kasalukuyan sa kalusugan ng mga residente na nakalalanghap nito. Kung magpapatuloy ang behavior na ganito ng Bulkan na Mayon, maaari nating i-consider nalawakan yung mga ililigas. Like ngayon, nasa 6 kilometer permanent danger zone, pwedeng mag-adjust tayo ng 1 more kilometer. Pati yung 7 kilometer, mga pamilya na naninirahan sa loob ng 7 kilometer danger zone is palikasi, iligas na rin natin. And ngunit wala sa plano ang magtaas ng alert level. Bernard, sa tala ng lokal na pamahalaan ng Albay, aabot sa 129 barangays ang apektado ng makapal na abo, kasama dito ang 55,991 na pamilya o katumbas ng 195,363 na individual, kabilang na ang sakop ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Agad naman nagsagawa ng pamamahagi ang lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga food at non-food items sa mga individual na naapektuhan nitong pagsabog ng Bulkang Mayon. O, balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Salatandol, live mula sa Legazpi City, Albay. Palibasa isla, sinisiguro ng Philippine Red Cross sa Masbate na mayroon silang sapat na supply ng dugo, lalo na sa panahon ng emergency. Kaya malaking tulong nila ang blood donors ng MCGI sa bagay na ito. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Sa araw-araw pa rin naman po, nag-average pa rin po tayo ng 5 hanggang 10 bag of blood ang ating nagagamit. So patuloy po natin yung kailangang masustain at kailangan po dapat 1% ng ating population ang nagdo-donate po ng dugo para tayo ay merong stable blood supply sa ating probinsya. Patuloy ang panawagan ng Philippine Red Cross Masbate chapter sa ating mga kababayan na makapag-donate ng dugo, kasabay ng panawagan sa lokal na pamahalaan ng suporta sa ganitong mga paggawa.
Sa taya kasi ng PRC Masbate, 1% ng populasyon ng probinsya ang kailangan makapag-donate upang mapanatiling stable ang supply ng dugo sa isla ng Masbate. Kaya naman kahit iba sa regular na schedule, mayroon pa ring blood donation drive sa lalawigan. Malaking tulong din ito upang hindi natatakbo ang mga pasyente sa karatig lalawigan para lang sa kailangang dugo. Palibhasa, ang Masbate isang isla na madalas na na-isolate lalo sa mga panahon ng bagyo o kalamidad. Ang Members Church of God International o MCGI ay isa sa regular na tumutugon sa panawagan ng PRC sa Masbate. Ang ilan, bagaman first-time donor ay naglakas ng loob sa layong makatulong at makapagdugtong ng buhay sa mga pasyente. Nakakakaba po pero pag nakukuhanan na po, napakasarap. Sana po yung mga kapatid na hindi pa nakakasubok, sana sumubok po sila para makatugon tayo sa nangangailangan ng dugo. Salamat sa Diyos at may mangangaral tayo na mayroong advokasya na ganito na nakakatulong na masarap sa pakiramdam na makuha ng dugo. Una-una po sa lahat, nakita ko po kasi si Kuya na nag-donate. Siya nga po na kahit na madaming ginagawa, like sobrang kahit na nakita natin na sobrang hirap, pagod, siya nga nakapag-donate. Kaya may pa kaya na nasa bahay lang and may kakayahan naman po na mag-donate, bakit naman po hindi? Salamat po sa Diyos. Magi ang punong barangay ng Poblacion West sa Milagros ay naudyukan din magbahagi ng kanyang dugo kasama ng mga volunteer ng MCGI. Malaking bagay po yun kasi island to Masbate. Kailangan talaga, inaano ko yung mga tao, mga kababayan sa Masbate o lalo sa Milagros na mag-donate ng dugo sa Red Cross. Kasi marami rin nangangailangan. Kasi mahirap mag-travel papunta ng mainland eh. Kaya kailangan talaga na may ma-impact na dugo dito sa atin sa probinsya sa Masbate. Ayon naman sa PRC, malaking tulong ang pagkakaroon ng regular na partnered organization para masiguro may sapat na supply ng dugo para sa panahon ng emergency. Isa sa mga partners na ito ay ang MCGI. Yung partnership po ng Philippine Red Cross at ang MCGI ay isa po na napakahalagang tulong po para sa atin sa sustainability ng blood natin dito sa Masbate. Dahil regular po na may blood donation ng MCGI every quarter po, tayo ay nakakasiguro na meron tayong steady partner na talagang may pinangahawakan ng mga voluntary blood donors mula sa kanilang mga miyembro. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga kausing ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Eduardo Aumentado, Bobby Johnny Abian, kay Mark Anthony F. Cari, at gayon din kay Vilma Domingo, Pearl Boslon Luzano, at magandang gabi kay Armando Dutarot. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6, na nagsasabi, "At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.